Nakuhanan sa CCTV ang isang lalaki na palakad-lakad sa magkabilang sidewalk sa De Castro Street, Barangay Santa Lucia. Nakasuot ng puting t-shirt at brown shorts at may dalang green na eco bag. Tumawid papunta sa isang kilalang fast food chain. Ibig sabihin, may kinausap siya sa driver ng yan siya. Di ba, titignan niyo muna. Okay. Yun nga yung tinignan sa store na parang may tinitignan pa siya, parang nagbibilang. Yan siya. Green yung yung G-blue. Oo nga, ano yan? Kulay plain yung CCTV. Kulay. Sabihin, galing siyang tricycle eh. Pumasok ito sa may parking area at matapos ang ilang sandali, lumabas na ito na nakasakay sa isang bisikleta. Ang bisikleta ni alias William na nagkakahalaga ng halos 20,000 pesos ang ninakaw ng salarin pasado alas 4 ng hapon noong 15 ng Disyembre. Alas 4 po yung pasok ko po noon. Tapos nakalimutan ko po siya ilak. Mga alas 4, 4:05 po. December 20 po siya nawala. Kulay red po siya na mountain bike na tatak na Eternal po. 29 na size 29 po na upgraded po siya. Papatak po siya ng 15 to 20k po. Upgraded na po lahat yan. Ayon sa biktima, ipinarada niya ang bike sa parking lot kung saan siya nagtatrabaho. Nakaligtaang ikandado ito at makalipas ang mag-iisang oras, napansin itong wala na ang kanyang ipinaradang bisikleta. Ang bike ginagamit ng biktima na isang working student sa pagpasok sa trabaho at pauwi sa Marikina. Ito din ang kanyang ginagamit na service para makapasok sa kanyang eskwela sa Quezon City. Nag-break time po ako, alas 5, mga alas 6 po. Doon po nalaman kasi pagtingin ko po doon sa drive-thru po namin, makikita po yung itsura po ng parkingan doon. Tapos doon ko na po nakita na wala na po yung bike. Tinignan na po agad namin sa CCTV kung anong oras po na nakuha. Nakita po nun is mga 4:55 po na nakuha na po. Ayun po, medyo naging emotional po kasi wala po akong pang contact. Yun lang po kasi nagiging service ko po na mula Marikina hanggang dito po sa De Castro po. Yun lang po yung nagiging gamit-gamit po papasok po na. Parang hindi ko po alam ang gagawin. Tapos yun po, pina-early out na lang po ako kasi hindi ko po kaya mag-duty. Dahil sa emotional nga po, yung nangyari na bigla. Wala rin po talaga ako naging pamasahe kaya umuwi po ako na naglalakad po sa papunta Marikina. Nai-report na sa mga kapulisan at sa barangay ang insidente ngunit hindi pa matukoy kung sino ang salarin. Tapos sa police rin po ng substation 7 po na na rin po. Nabigay na rin po yung mga nakuha namin sa Barangay Santa Lucia po dito sa De Castro. Ayun po, mag-update na lang po kung anong makikita. Tapos follow up na rin po namin kung may nalalaman pa po kami or may nakukuha pong information po. As of na wala po kasi po ang hirap daw po kasi nakamas po tapos sombrero po. May bago po kami nalaman na matagal na po siyang nandiyan sa likod po tapos iba po yung damit. Tapos umalis po after 30 minutes daw po or bumalik tapos kulay puti na po yung damit po. Panawagan ng biktima na matulungan siyang mabawing muli ang bisikleta. Ito ay ang kanyang service na ginagamit papunta sa trabaho at sa eskwela upang makaiwas sa karagdagang gagastusin sa pamasahe at sa halip ay ibigay ang sweldo sa kanyang pamilya. Sa posible pong makabili po nun, kung sino po makabili nun, sana po ibalik po sa amin yung bike at pakituro po sa amin yung nagnakaw po kung sino po binilan nyo. Sana po na may konsensya ka pa po. Tapos kasi yun lang po yung ginagamit ko pang service po ang trabaho kasi yun na rin po yung pangtipid ko na rin po yun kasi working student po ako. Sana po talaga mahanap or magpakita ka na po kung sino ka man po nagnakaw sa akin. Kasi kailangan ko po yung pang service ko po ng pagpasok ko po kasi yun na lang po yung nagiging tulong ko para sa sarili ko kasi para makatipid po, para makatulong sa magulang ko po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.